Hi everyone! Magandang araw sa inyong lahat. Na-miss niyo ba si Sir Kupo? Mukha naman yatang hindi ano at, kayo ay mas nag-e-enjoy sa asynchronous mode ng ating, learning ngayon. So, ano man yung maging mode of learning natin, ay kinakailangan natin mag-continue at mag-move on at kinakailangan nating gumawa ng mga paraan para ma-continue din ang ating learning, yung learning process natin. So, if you remember, nag-post ako sa ating GC with regards sa Adobe Photoshop. At according to my post ay you need to have a software o application with regards sa Adobe Photoshop. Sabi ko ay kinakailangan nyo mag-install para magamit ito. At kung wala kayong installer ay pwede kayong mag-approach sa akin upang makahingi kayo ng copy. Ano? So, napakahalaga ng Adobe Photoshop na mapag-aralan at matutunan ninyo kasi ito ay magagamit ninyo hindi lang sa ngayon kundi sa mga darating pang future. So, sa ating institution, may mga local competition tayo. If you remember, during our IT days, ay naganap tayo ng participants or the contestant para sa layouting. Ano? At ito din ay magagamit natin hindi lamang sa institution natin at kung tayo may pa-contest, kundi sumasali din tayo sa mga national competition katulad ng eyesight. So, hopefully ay matutunan ninyo ito at matuto kayo at magkameron kayo ng interest para matutunan ang Photoshop kasi ito din ay magagamit ninyo kapag gumagawa na kayo ng website at gagawa kayo ng mga different programs sa kinakailangan ng layout. So, nag-post din ako ng mga video sa ating MS Teams kung paano ninyo mas ma-explore pa yung paggamit ng mga different colors. Ano? Kasi paano ba yung tama mga different color combination na gagawin ninyo. At ito may apply na natin ngayon dito sa paggamit ng Adobe Photoshop. So, unang-una, dapat meron kayong application at kung titingnan natin yung aking laptop, I have here 2 versions of Adobe Photoshop. So, yung isa ay CC 2015 at yung isa naman ay CS3. So, basic lang ang ituturo ko sa inyo kasi hindi kakayanin ng oras natin kung lahat ay aking ituturo sa inyo. So, meaning to say, basic at mga different techniques lang. And hopefully ay magkameron kayo ng initiative na mag-explore mula doon sa basic na ibibigay ko sa inyo. So for this activity ay dalawang output ang i-expect ko sa inyo. Isang output ng layout for the birthday at isang output ng layout for the wedding. So i-note natin yung size ng ating birthday layout ay 3x2 at yung wedding naman natin ay 6x4. So medyo malaki yung size ng tarpaulin na gagawin natin sa wedding. Pero bago natin pag-usapan yan at kung paano gagawin yan, unang-una, kinakailangang magkameron tayo ng idea o dapat tayo maging creative. Ano bang design at ano bang occasion ang ating gagawin. So, since na ako ay dati nang nagle-layout at marami na akong mga outputs na ginawa with regards sa layout, ay unang-una, mag-search muna tayo sa internet ng mga materials na pwede nating gamitin. Okay, so for example, kinakailangan ko ng object o picture na flower. Flower lang. So, ita-type natin, itin ko ito ha, ita-type natin yung word na flower and then yung extension file niya na PNG. So, pag sinabi natin PNG, yung object lang, wala siyang background. So, for example, kung itong flower na ito ang ating kailangan, so see to it na wala siyang background. Yung object lang. Kasi kapag hindi natin siya ginamitan ng PNG,
yung flower na hahanapin natin ay meron siyang background, no? So, dito magkakameron pa tayo ng effort na maglinis para makuha lang natin yung mga background niya. Yung object niya at matanggal natin yung kanyang background. So, kapag nilagyan natin siya ng PNG, wag din tayo makakasigurado na wala siyang background. Kaya pipiliin natin ng maayos at titingnan natin ng maayos kung siya ba ay walang background. For example, this. So minsan kasi sumasama itong mga yung white and gray na yan, yung mga cubes. So titingnan natin kung siya ay walang background. No. So yun lang. So hindi ko na itetest kung merong background ba siya o wala ha. So see to it na nasundan ninyo yung ibig kong sabihin. Okay. So dahil nga nagle-layout ako, meron na ako dito na mga pwedeng gamitin na design. Okay. Ano yun? Okay. So nakalagay na siya sa folder. Kung halimbawa, ang design ko ay tungkol sa accounting, nakakuha na ako sa internet ng mga pictures na may kinalaman sa accounting subject. Kung halimbawa naman, ang design ko ay tungkol sa birthday, naka-folder na rin siya. Yan, yung pwedeng gamitin ko sa birthday. Kapag bata yung aking gagawin ng layout, syempre, mga pang-cartoon characters ang aking gagamitin. Na-download ko na rin yan. Nakaipon na rin ako niyan ng mga design na yan. Okay. Kung halimbawa naman ay may kinalaman sa Valentine's, yan, may mga heart na ako dyan na-download. At kung ano-ano pa mga background na pwede kong magamit. Okay. For example naman, dahil birthday, nag-download na rin ako ng mga pictures ng may kinalaman sa birthday. Dahil gift. Yan. Okay? Kung ang design ko naman ay may kinalaman sa toys. Yan. May mga design na rin ako na pang toys. Kung halimbawa naman ang design ko ay may kinalaman yan, ano pa? Cake. So meron na rin ako dyan na mga different cakes na pwede kong gamitin. Ano? So mostly itong mga cake na to ay wala na siyang background kasi ang pinili ko dyan ay yung PNG. Okay? So for the output naman, tingnan natin. For the output. Yung final na. So ito na yung mga design ko. Kapag wedding, birthday. So mostly kapag tayo ay makikipag-transact sa printing press ng tarpaulin at sa kanila din tayo magpapa-layout. No, kanila na yung printing, kanila na din yung layout. So bukod ang bayad ng layout at bukod din yung bayad ng printing. So ang pinakamababa ay 150 ang alam ko. Ewan ko lang kung nagpalit na sila ng
Nagpalit na sila ng price. Pero dati nun ay 150 sa isang layout. Kaya nililimit lang nila yung pictures hanggang 3. Dahil pag dami ng pictures, pag maraming object na ile-layout, ay pagtagal ng pagle-layout. So talo sila sa oras. Ano? Kaya dapat ay 3 lamang ina-allow nila. So dito dahil ito na personal layout ko, kung mapapansin ninyo, marami siyang mga pictures na ginamit ko as an object na para mabuo yung ganitong uri ng layout. Ayun. So meron tayong mga poster, seminar, tarpaulin ng seminar. Okay, ito ay birthday at saka binyag, reunion, certificate, birthday, reunion din. Ano ba to? Poster, birthday, invitation, birthday, okay. Yan yung ating mga layout. Invitation din, nilayout din natin yan sa Adobe Photoshop. Okay. So be careful lang sa pagle-layout kasi meron ako isang layout dito na wala akong choice. No. Kung mapapansin niyo dito, good quality yung mga pictures na ginamit ko dito. Pero yung picture ng celebrant ay medyo blurred. So, yan kasi yung available na picture at yan yung picture na ibinigay sa akin. Kaya lang pinag-ari ko na. Pero hangga't maaari, huwag tayong gagamit ng picture na blurred. Kasi unang-una, yung reflection ay sa atin as a layout artist. Hindi naman doon sa nagpagawa. Kasi hindi naman natatanong, titingin, ba't ganun ang layout? Sino ba may kasalanan? Ano? So, lagi may kasalanan ay si layout artist. So, kaya magdi-demand kayo, kung may magpapa-layout sa inyo, magdi-demand kayo ng good quality, high definition picture para hindi nasasacrifice yung inyong layout. Okay. So, pag-usapan natin ngayon kung paano gagawin ang ganitong uri ng pagle-layout. Yan. Okay. Unang-una, i-consider muna natin yung size na inyong gagamitin. Na. Okay. So, magkakameron muna tayo ng conversion. Okay. So, ang usapan dito sa pagle-layout ng tarpaulin ay by foot. Ang 1 foot ay is equivalent to 12 inches. Sige, tapusin lang natin itong mga layout na to. Dami, mga layout na ako nagawa. Okay. Sige. Punta muna tayo sa Word. Para makikita ninyo yung ano. Ayan. Okay. So, aalamin muna natin. May conversion tayo. Ano, yung 1 foot, ang equivalent nito ay 12 inches. Ayan. Kaya kung halimbawa, ang size natin ay 3 by 2, 3 by 2, ang size ng gagawin mo, no? So, ito ay magiging 3 times 12. So, 36 by 3 times 2. Di pala 3 times 2. Saglit lang 12 times 2 is equal to 24. Ayan. So, inches. No? So, meaning, kapag 3 by 2, siya ay 36 by 24 sa inches. Ayun. So, aalamin muna natin kung ano yung size. Again,
huwag kayong malilito ha. Yung una, yung 3/2, yan ay foot. At i-convert natin siya into inches. So again, yung 3 times 12 is equal to 36. Kasi ang conversion ay ito siya. And then, 12 times 2 is equal to 24. Kaya siya ay 36/24 kapag kinonvert natin siya sa inches. Okay. Open muna tayo ng Photoshop. So again, sabi ko sa inyo, CS3 yung gagamitin ko. Kasi medyo mas maalwan itong unawain at maintindihan kasi yung CS 2015 ay medyo higher at marami ding mga commands. Updated yung kanyang command. Okay. So naglo-load na ang ating Photoshop. Punta tayo ng file. Punta tayo ng new. Yan. So dito ay pwedeng maglagay na tayo ng pangalan. Halimbawa ay layout, birthday. Okay. So kung makikita natin yung pixel natin dito, i-change natin siya into inches. Yan. Sabi natin ay kung yung 3/2 ay 36/24, ano? Ilalagay natin dito sa width. Pag sinabi natin yung width, mula sa left papuntang kanan. No, mula sa left papuntang kanan. So meaning, ito ay landscape kapag orientation ang pag-uusapan natin. Ano? Ita-type natin ay 36. Yung length naman mula sa taas, pababa. So, ang tayo niya, kung ito yung ating papel, nakaganyan, naka-landscape. Ano? Kasi mas malaki yung sukat nung left papunta sa right kaysa sa top papunta sa bottom. No? Okay, 36 at saka 24. Para maging higher ang resolution niya, instead of 72 ang gagamitin natin, we are going to use 100. Yan. So, dito naman, ang pipiliin natin ay colored. No? Kasi kapag ginamit natin yung grayscale, ay di magiging black and white. Kailangan colored. And then, doon sa background content naman, mostly ang ginagamit ko ay transparent. No, hindi white. Transparent. Pag sinabing transparent ay may mga pixel siya, yung cubes. Pag sinabi ng white, naka-plain white lamang yung iyong pinakang background ng screen. Yan. And then okay na. So ito yung sinasabi kong cubes kasi naka-transparent tayo. Yan. Cubes. Kasi kung white ay di plain white lang siya, parang bond paper, naka-plain white lang. Ano? Okay. So, meron din tayo dito na mga menus. Meron tayong file, merong edit, image, layer, select, filter, analysis, view, windows, at saka help. And then dito sa left side, meron tayo dito mga tools. Yung first tool natin, ang tawag natin ay pointer tool. Yan. Or yung tinatawag nating move tool. So, mamaya malalaman natin kung ano yung function ng move tool. And then, next one, meron tayong rectangular marquee tool. And then, meron tayong lasso tool. Pwede natin palitan siya. So, mostly, ang ginagamit kong tool ay polygonal lasso tool. So, meron din tayo dito na quick selection tool. And then, meron din tayong pang-crop tool. And then, yung iba, anuhin nyo na lang ha. Explore nyo na lang. Yung gagamitin na lang natin ang i-mention ko sa inyo. Meron din tayong eraser tool. And then, meron tayong type tool o kapag magta-type tayo ng text. And then, meron din tayong zoom tool. Again, explore nyo na lang yung ibang mga tool
kung saan siya pwedeng gamitin. Okay. So, ito na yung area natin. Ano? So, unang-una, maglalagay tayo ng background kung saan natin ilalagay yung mga object na gagamitin natin para makagawa tayo ng layout. Mahanap muna tayo ng background. Hanapin natin dito, background. Meron na akong background na naka-available. So, i-minimize ko. Okay, saglit lang. Mali yung aking na-minimize. Ito. So, for example, ang aking gagamitin na background ay array. Idadrag ko lang siya. And then, i-minimize ko. And then, idadrag ko ulit sa loob. Doon sa ating magiging layout. Ayun. So, ibig sabihin, 2 beses idadrag siya. So, idrinag ko mula doon sa folder, idrinag ko siya sa Photoshop. And then, from Photoshop, idrinag ko naman siya doon sa magiging layout natin. Okay, maximize na natin. So, kapag kayo ay magre-resize, gagamit kayo ng Shift, Control-Shift. Tama ba? Control at saka, andali, paano ba sa laptop? Control, yan. Control at left click sa inyong mouse. Left click. O kaya naman, kung sa inyong laptop at wala kayong mouse, ay hindi pala control, shift rather. Shift ang gagamitin nyo, shift at saka left click. Kung may gamit kayong mouse. Pero kung wala naman kayong mouse at gamit ninyo yung inyong laptop, yung pad ng inyong laptop, ay shift at saka left click din ang gagamitin ninyo. Ano? So, i-fit natin. Click natin ng shift. Kasi kapag hindi nyo siya ginamitan ng shift, yung inyong design ay magkakameron ng problema. Okay, paano magkakameron ng problema? Okay, so hindi ko gagamitan siya ng shift ha. Madi-deform. Deform siya. No. So dapat kung ano yung original size niya, yun yung lalabas. At yun yung ating magiging background. Okay, pwede natin siyang i-fit. For example, yan na, no? Okay. So, nagawa na natin yung first tool natin, which is the move tool. Namumove na natin siya. Okay. Ang sunod naman ay itong rectangular market tool. Doon sa rectangular market tool, pwede tayo dito. Halimbawa, itong object na ito, gusto nating kopyahin. I-highlight lang natin siya. And then, copy. And then, click uli natin. Ayun. Ano? Sa pagka-copy. So, dito, kung mapapansin natin, may mga layer-layer tayo. Ngayon, kahit nag-copy ka dito, pero hindi naman yun ang na-select mong layer, so, magtataka ka, ba't hindi po na-copy? Bakit hindi po nagkameron ng function? Kasi, dapat activated muna yung layer. No? I-choose mo muna yung layer bago ka gumawa ng command. And then, right after the command, i-click muli ito para siya mag-final. No? So, again, may mga layers tayo dito. Kung ilang design meron kayo, kung ilang objects na meron kayong ipinasok nyo dito sa inyong magiging design, ay may mga layers siya. No? Okay. So, paano naman itong lasso tool natin, polygonal lasso tool? Okay.
Hanap tayo ng object. Oh. Tingnan muna natin itong design na ginawa ko. For example, ito ano? Ayan. So kung mapapansin ninyo, linis na siya yung object ng bata. Pero kung titingnan natin yung original picture niya, ganito siya. Okay, sagot lang. Hanapin natin yung picture. Parang hindi ko natanda kung saan nakalagay yun. Link. Oh, wait lamang ha. Hinahanap ko lang kung saan folder na papunta yun. Hopefully, ito na. Hmm. Ano ba si marami ng folder? Ay, nawawala ako. Ganito na lang. Ito na lang yung gagamitin yung object. Okay. So, for example, ito, katulad nito, itong layout na to, ano? Ayan. So, nilagyan ko lang siya ng, ng background bago inilagay ko yung picture. So, for example, ito na lamang yung gagamitin natin na
na picture. So, yung original picture niya ay ito. Pilit na natin ito. Yung original picture niya yan. Pero yung naging output niya, ito na siya. Ano? So, meaning to say, nilinis ko yung kanyang background. Tinanggal ko yung kanyang background. So, ipasok natin dito sa ating ginagawa. Picture. Okay, minimize. Pasok uli natin. Okay. Ito na ngayon. Na kailangan hindi ma-deform yung picture. And then, click ulit natin itong moving tool. And then, apply. Then, punta tayo sa zoom. So, zoom plus, zoom minus. So, ibig sabihin nun, zoom in at zoom out. So, click lang natin. Yan. So, using the marquee tool, hanap tayo ng object kung saan tayo mag-i-start. So, i-click lang natin ang i-click siya. Tanggalin natin. Yan. Ano? So, natanggal na natin kung ano man yung natanggal. So, again, bubuuin nyo yan para matanggal ninyo at makuha nyo lang yung talagang object niya. Na. Okay. So, sunod naman, itong one tool, kung ito yung ating picture at i-click natin, okay. So, palitan natin yung ating, yung one tool natin ng magic. Ano? So, paliitin muna natin para makita ninyo. So, zoom out, zoom in. Zoom out, pagpapaliit. Okay. Pag ganito naman, pag magic wand, papansinin nyo ha, kung ano yung kanyang na-highlight at i-press natin yung delete, madi-delete siya. Delete. Oops. Halimbawa ito, delete. Yan. So, tingnan nyo na lang kung ano yung difference noong marquee at saka sa magic wand. Ano? Kaya lang kapag ganito, yun, yung object na yun ang madi-delete. Kaya lang, giting-giting siya. No, makakaano kayo ng giting-giting. Yan. So, yan yung mga tool na pwede tayo maglinis. Linisin natin yung object. Okay, ito naman, pang-crop naman ito. Halimbawa, meron kang, halimbawa ito, ika-crop mo siya. Pag click mo siya dito, crop, matatanggal yung excess background. Kung ano lang yung naka-highlight, siya lamang yung matitira. Papunta tayo ng undo crop o kaya naman na step backward. Parang ibabak lang natin. Ano? Ayan. And then, yun namang ating eraser, pwede maghanap tayo dito ng size para lumaki siya. Tingnan nyo yung bilog, lumalaki siya. Ano? Pwede natin siyang pang-erase. So, isa din sa paglilinis, zoom in tayo. Yan. Dahil nag-magic wand tayo, ito yung nangyari sa kanya, giting-giting. Ano? So, pwede natin siyang linisin sa pamamagitan ng eraser para pantay.
na. So, yun lamang. Pag Magic Wand, giting-giting siya. Unlike dun sa lasso tool na ginamit natin. Yan, iisa-isahin nyo pa yan. Kapag maglilinis kayo, kinakailangang hindi siya giting-giting dahil pangit tingnan kapag yung naka-tarpaulin na, kitang-kita. Lalo na kapag malaki ang size ng iyong tarpaulin, dapat siya ay malinis. Na, hanggang makakita tayo ng ganitong, ito na yung ating output. Yan, ganyan na yung ating output. Okay? Paano naman tayo gagamit ng text? Paliitin ulit natin. Zoom in, zoom out. So, paano naglagay ng pangalan katulad nito? No. So, ito kasi ay na-download ko na yung happy birthday, pero yung pangalan, paano? So, dapat, ang ginawa ko noon, nag-download din ako sa Google ng mga different style ng font at in-install ko dito sa aking laptop. Kaya marami akong font style. So, kung gusto ninyo na marami din kayong font style na magagamit ninyo sa pagle-layout, pwede din kayong mag-download. So dito may mga technique din kasi kapag halimbawa yung picture natin ay alangan ang putol. So mostly inilalagay ko siya sa tabi. Ayan, sa tabi. Para hindi halata. Kaysa naman nasa sa gitna yung picture, lutang siya na putol naman. Ayan. So mostly dito ko siya inilalagay sa tabi. Para siya ay hindi halata. And then putol din itong area na to, putol, nilalagyan ko naman siya ng object. At tulad nito, pinatungan ko siya ng cake para hindi halata na putol yung kanyang picture. So, lalagyan nyo lang siya ng technique. Iisipan nyo lang kung paano yung magiging technique ninyo para hindi pangit ang magiging output ng inyong tarpaulin. Paano naman yung pangalan? So, click natin yung text. Mag-click tayo dito and then i-type natin ay Rosa. Rosa. So, i-highlight natin si Rosa. And then pili tayo kung ano yung ating font style na gagamitin. And then, pwede natin siyang i-resize. Shift lang ulit. No. Ulit, na-deform tayo. Shift muna. Yun. Okay. Black paano nyo siya gagamitan ng color? Let's say red punta kayo dito sa kanyang layer, mag-right click kayo, hanapin niyo yung blending color. No? So dito din makikita niyo kung magdo-duplicate kayo, magdi-delete o kung ano pa man. So itong mga ito ay inyo na lang explore. Punta kayo ng blending color. And then color overlay. Ayun siya, naging red siya. So dito pwede kayong mamili kung anong color nyo. So ito ay naandun sa video na isinend ko sa MS Teams. Kung paano nyo gagamitin yan. Okay, gusto ko yung red. Laging mostly red ang parang kitang-kita ka agad. Red. Bago ngayon, lalagyan ko siya ng stroke na white. Dito naman siya. White. Ayun. Ngayon, para kumapal yung white na stroke, puntahan natin dun sa size. Drag lang natin. Yun. And then, gumagamit din ako ng drop shadow. Tingnan niyo kung ano mangyayari sa drop shadow. At
bebel, and emboss para siya lutang. Yun. So, dun sa drop shadow, pwede din tayong i-improve pa natin, ano? So, meron tayong angle, yung capacity niya, yung distance niya. Yan, kita niyo yung black? Yan. Yan, ano? So, para siyang shadow. Shadow talaga, kaya tinawag siyang drop shadow. Kung gusto niyo may shadow ng konti, ayun. O, yung angle niya, paano yung shadow niya, yan. Magpo-position siya. And then, yung spread niya, yung size niya, yan. Kung paano yung size niya. Para makita na lutang yung pangalan. Okay? So hopefully kayo ay may natutunan kahit basic lamang yung aking ibinigay sa inyo. Bahala kayong mag-explore kung paano niyo ito matututunan itong pagle-layout na ito. No? At least meron kayong basic na natutunan mula sa akin upang makabuo ng layout. So pagandahan tayo ng layout. So again, para sa birthday, ang layout ninyo ay 3x2 at para sa wedding naman ay 6x4. So nagpakita na ako sa inyo ng mga sample kung paano yung mga layout at kung paano ito gagawin. So again, open tayo para sa ating GC at ipinapakiusap ko na kung kayo may mga tanong at may mga concern kayo with regard sa ating subject, please use the GC. At iwasan din natin na, Sir, may PM po ako. Sir, may PM po. So during the first class natin, na-orient na natin kayo with regard sa GC at with regard sa PM. Kailan ka pwede mag-PM at kailan ka dapat gumamit ng GC. So, kung mga personal concern, PM tayo. Ano? Kasi minsan pinoprotektahan din natin yung bawat isa kung personal niya ito. Pero kung may kinalaman sa subject, please use the GC kasi maaring yung concern mo ay concern din pala ng iba. Ano? Para hindi ako paulit-ulit ng pagsagot sa inyong mga concern ay concern din pala ng iba. No, para kung meron man akong announcement at meron man kayong request na pwede kong i-grant, ay malalaman ng lahat. Ano? Para ang benefits ay sa lahat. Okay. So hopefully kahit basic lamang yung aking ibinigay sa inyo, naniniwala ako na malaking bagay ito para magkameron kayo ng background at knowledge with regard sa layouting. No. So muli, panoorin niyo yung mga videos na ipinost ko sa MS Teams natin. Malaking may tutulong nun kung kayo ay magle-layout. Ano? O, karagdagan din. Itong picture nito, pwede din natin lagyan siya ng ng stroke. Katulad dito, may white So, ganun din, same din tayo, hanapin lang natin yung track, yung layout, kung ano bang siya, kung ano layer pala siya, hanapin lang natin kung ano layer siya kasi may kanya-kanya siyang layer. Hanapin natin yung layer, bago mag-right click ulit tayo, punta tayo ng blending option, then hanapin lang natin yung stroke. Kung gusto natin palutangin yung picture, yan. Yan, punta tayo ng blending option, punta tayo ng stroke. Yan. And then, ang best natin doon ay hindi red. Kasi parang pangit tingnan kapag red Gawin din natin na white. And then, medyo i-adjust natin siya. Depende sa thickness kung ano ang gusto mo. Yan. So, pwede din gawin mo siya naka-drop shadow. Pwede din naka-emboss. At kung ano-ano pa yung pwede mong gawin para ma-improve mo yung iyong layout. So again ang ina-expect ko ay pang-professional layout. Hindi
pang-elementary layout. Ano? Hindi naman. Huwag naman masyadong mataas. Pang-college. Ano? Gusto ko makita na college ang gumawa ng layout, hindi elementary. No. So, ayan. Again, ito yung mga sample natin. Kita naman natin na hindi nakakahiya na i-display at hindi nakakahiya na gamitin during the event dahil na-layout natin siya ng ayos. May isa akong layout dito na gustong-gusto ko. Ito. Ito yung layout na isa sa gustong-gusto ko. Wedding. Pero lahat naman, dahil ako ang gumawa, di syempre sasabihin ko na magaganda yung layout ko. So, depende yun doon sa tumitingin. Ano? Again, kung meron kayong mga clarifications at meron kayong tanong, kung kaya kong sumagot kahit ako ay nasa main ngayong araw na ito kasi ako yung host doon sa seminar doon. Kaya kinakailangan ako inaandun kasi may seminar kami sa WGAD. Kaya kinakailangan pumunta natin ng main campus. Kung may kakayahan ako na makapag-reply, kung may tanong kayo, ay re-replyan natin. Ano? Yan. So, kailan ang deadline nito? Ipopost ko sa ating MS Teams kung kailan ang deadline and please comply with the deadline. Hindi yung kung ano-ano yung mga dahilan ninyo. Ano? Kaya naniniwala ako na bago gawin nyo yung activity, binasa nyo yung instruction. Ang problema lang natin, kung kailan deadline at saka kayo nagko-comply. No? Kung kailan deadline, saka kayo magsasubmit. So, pwede namang mag-submit kahit hindi pa deadline. No? Halimbawa, kung deadline natin ay Sunday, pwedeng Friday, mag-submit na kayo kung tapos na. Hindi yung kung kailan a minute before na mag-close ang portal o ang system, tsaka kayo magsasubmit. Dahil hindi kinakasubmit, kanyahan kayo ng mga diskartihan at kanyahan kayo ng mga reason. Ano? Ay wala tayong magagawa. Kasi minsan, kahit maikli at mahaba, ay isa din naman ano. Kapag maikli lang yung time frame, nakakasubmit. Oh. Pero kapag mahaba yung time frame, ba't hindi nakakasubmit? So again, comply with the deadline at napakahalaga yung deadline kasi kapag hindi kayo kumpleto ng inyong mga activities, ito yung magiging dahilan para mahila pababa ang inyong grade. So willing ako magbigay ng mataas sa grade basta kumpleto ang mga activities, mataas ang quizzes, mataas ang exam at ang mga requirements ay complied. So class, thank you very much for your time. It's 1:18 in the morning. Talagang sa dami ng trabaho ni Sir ay walang time na para makapag-recording kapag araw at talagang gabi lang tayo may chance. At ito din lang yung sinasamantala natin kasi medyo tahimik na kapag gabi. So hopefully, ma-enjoy ninyo ang inyong pagle-layout at lagi nating iisipin na itong ginagawa natin ito ay para sa ating future at para sa ating additional learning and knowledge. So goodbye. Thank you very much.